Si Jinhao o tawagin na lang nating si Jan ay isang taga-usig at kinatawan ng batas. Ay siya ring pumatay sa sarili niyang asawa gamit ang sariling mga kamay sa kanilang bahay. Nakahandusay sa sahig si Liu Mingyao o tawagin na lang nating si Megan, ang kanyang asawa. Naliligo sa dugo at ang huling mga salita nito ay, "Tigilan mo na ako at sumang-ayon ka na sa divorce." Ngunit huli ng lahat. Kaya paano naging isang kriminal ang isang opisyal ng batas? Si Jinhao o Jan ay ipinanganak sa Hebei Province sa China sa isang iginagalang na pamilya. Parehong doktor sa lokal na ospital ang kanyang mga magulang at sinasabi may mga shares din sila rito. Dahilan upang magkaroon ng malaking impluwensya ang kanilang pamilya sa maliit na bayan. Sa ganitong kapaligiran lumaki si Jan at nagkaroon ng mayabang na ugali mula pagkabata na tila walang kinatatakutan. Ngunit sa likod ng magarang anyo ng pamilya ay nakatago ang isang tahalang puno ng karahasan. Madalas bugbugin ng kanyang ama ang ina at mga anak habang ang ina ay tahimik na nagtitiis. Ang pagkabata ni Jan ay hindi na puno ng papuri o pag-aaruga, kundi ng sigaw ng ama sa galit, pag-iyak ng ina at ingay ng mga gamit sa bahay na nababasag. Sa ganitong kapaligiran lumaki si Jan at maaga pa lang ay nabuo niya ang tatlong panuntunan sa pamumuhay. Una, hanapin palagi ang pinakamabilis na paraan para malutas ang problema. Pangalawa, para sa kanya, ang mga babae ay pag-aari lamang, aalagaan kapag natuwa at sasaktan kapag nagalit. Pangatlo, gaano man kalaki ang gulo na kanyang gagawin, ang pera at koneksyon ng pamilya ay palaging magliligtas sa kanya. Dahil dito mula high school ay naging bangungot si Jan ng eskwela. Mga estudyante ang kanyang binubuli, mga guro ang kanyang sinuway at kahit sa military training ay naglakas loob pa siyang harapin at makipag-away sa mga instructor. Sa paningin ng lahat, si Jan ang sagisag ng isang delinkwente. Ngunit ang masakit na katotohanan, hindi siya kailanman nakaramdam ng hiya sa kanyang ginagawa. Sa halip, itinuring pa niya itong isang pinagmumulan ng kayabangan. Sa tuwing siya ay nagdudulot ng gulo, laging nandyan ang kanyang mga magulang upang ayusin at takpan ang problema. Ang proteksyong ito ang lalo pang nagpatibay sa paniniwala ni Jan na ang mga batas at patakaran ay para lamang pumigil sa mahihina. Para sa kanya, siya ay isinilang upang yurakan ang anumang regulasyon. Nabuhay siya sa ilalim ng isang malupit na prinsipyo na anuman ang kanyang naisin ay dapat mapasa kanya sa kahit na anong paraan. At sino mang mga has na hindi siya masiyahan ay tiyak na may kaparusahan. Nang dumating ang college entrance exam, sobrang mababa ang kanyang marka na hindi na maisasalba. Ngunit umasa si Jan sa kanyang makapangyarihang mga magulang na gumamit ng pera at koneksyon upang maipasok siya sa isang kolehiyo para sa law enforcement. Inakala ng kanyang mga magulang na sa pagsuot niya ng uniform ay bababa ang kanyang kayabangan. Matuturuan siya ng disiplina at marereporma sa pamamagitan ng paglapit sa batas. Ngunit ang naging realidad ay kabaligtaran. Sa paningin ni Jan, ang kanyang posisyon sa serbisyo sibil ay hindi isang responsibilidad kundi karagdagang kapangyarihan na nagbibigay sa kanya ng kalayaan upang gumawa ng kahit na anong gusto niya nang walang pakundangan. Ang biktima sa kasong ito ay si Liu Mingyao o Megan. Ipinanganak siya sa isang pamilyang intelihente kung saan parehong guro ang kanyang mga magulang. Sa paningin ng kanyang mga kaibigan, siya ay maganda, mabait, mahusay sa pag-aaral at laging kabilang sa mga nangungunang estudyante sa klase. Ngunit ang maamong dalagitang ito ay nahulog ang loob kay Jan noong high school. Bagaman alam ng lahat na si Jan ay isang siga at pasaway, sa mata na isang dalagang nagdadalaga ang kanyang pagiging rebelde, ang tapang niyang ipagtanggol at ang kahandaan na lumaban para sa taong gusto niya ang naging kaakit-akit na katangian. Sa tuwing may binatang nakatingin kay Megan ng mas matagal, agad na gumagamit ng dahas si Jan. Ang baluktot na pag-aangkin na ito sa halip na katakutan niya ay itinuturing ni Megan bilang patunay ng tunay na pagmamahal. Naniniwala siya na siyang prinsesa makakapagpaamo sa magaspang na ugali ni Jan at sa pamamagitan ng kanyang kabaitan ay mababago niya ito tungo sa pagiging mabuting tao. Ngunit ang mali at inosenteng paniniwalang ito ang nagtulak kay Megan na gawin ang pinakamaling desisyon sa kanyang buhay. Nung dumating ang pagsusulit para sa college entrance exam, nakakuha siya ng 600 points, sapat para makapasok sa isang nangungunang university. Ngunit isinuko niya ang mahalagang pagkakataong ito. Pinilit niyang sundan si Jan na noon ay naihanda na ng kanyang mga magulang ang pwesto sa isang prosecutor's college. Dahil dito tinanggap ni Megan ang mas mababang pagpipilian.
Isinakripisyo ang kanyang maliwanag na kinabukasan para lang makapag-aral sa parehong paaralan kasama si John. Sa paningin ng kanyang mga magulang, kamag-anak at mga kaibigan, tila isang kabaliwan ang naging desisyon niya. Lahat sila ay mariing tumutol. Nakita nilang tunay na pagkatao ni John, isang suwail at spoiled na anak na sinira ng labis ng pagpaparaya ng kanyang mga magulang. Walang pinagkaiba sa isang putikang baha. Samantala ang kanilang anak na babae ay tulad ng isang mahalagang hiyas. At kapag ang hiyas ay itinapon sa putikan, tiyak na madudungisan, hindi na mananatili ang dati nitong kakinangan. Ngunit noon si Megan ay bulag pa rin sa pantasya ng dakilang pag-ibig. Tumanggi siyang makinig sa anumang payo, matigas na kumapit sa paniniwala na ang pag-ibig ay makakatalo sa lahat at kaya nitong baguhin si John. Sa kabilang mga pangaral sa kanya, siya mismo ang nagpasyang isarang pintuan ng maliwanag ng kinabukasan at kusang pumasok sa isang masikip na kulungan na para bang itinakda na para sa kanya. Ang tinatawag na perpektong pag-ibig at karera ay mula't simula ay wala palang iba kundi isang ilusyon o maling panaginip. Ang isa pang tauhan sa kasong ito ay si Bai Leng o Miss Xiao Sanbai o tawagin na lang nating si Beth. Sa mga ulat sa publiko, kaunti lang ang impormasyon tungkol sa kanya at malabo ang kanyang imahe. Ngunit ang katotohanan, siya ay sagisag ng kasamaan. Noong una, malapit na kaibigan ni Megan si Beth, yung tipong pwedeng magbahagi ng mga sikreto at kwentuhan. Maganda ang kanyang hitsura at marunong siyang gamitin ito para manipulahin ang mga lalaki. Pero sa likod ng magandang mukha ay nakatago ang isang baluktot at makasariling puso. Ang pinakamalaking kaligayahan ni Beth ay hindi ang magmahal o mahalin, kundi ang makaramdam ng kakaibang saya sa pagkontrol ng iba. Lalo niyang kinagigiliwan ang panonood sa mga lalaking nagsiselos, humahabol sa kanya at kahit nag-aaway ng madugo para sa kanya. Ang mga tagpong nakakatakot para sa iba ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Pakiramdam niya ay para ba siyang nagdidirect ng isang pelikula at ang mga lalaki ay ang kanyang mga actors. Madalas ipinagayabang pa ni Beth sa mga kaibigan na, "Kita niyo ang galing ko, diba? Lahat sila ay nababaliw sa akin." Ang tunay na hangad ni Beth ay hindi ang wagas na pag-ibig mula sa isang lalaki, kundi ang pakiramdam na lahat ng lalaki ay luluhod sa harap niya. Kaya na makita niya ang matinding pagkahumaling at pagiging possessive ni John kay Megan, hindi niya ito tinignan bilang panganib, kundi bilang hamon. Sa paningin ni Beth, itong pagkakataon para patunayan na mas kaakit-akit at mas makapangyarihan siya kaysa kay Megan, na kaya niyang agawin ng madali ang lalaking ito mula mismo sa kamay ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa kanyang maling pagnanais na mananakop at magyabang, palihim na lumapit si Beth kay John. Siya mismo ang nagtanim ng mitsa na bibigyan ng trahedya sa buhay ng tatlong tao. Isang taong sumasamba sa karahasan, isang inosenteng dalaga na naniniwala sa sakripisyo at isang babaeng nalulugod sa paglalaro sa isipan ng iba. Tatlong taong may lubos na magkaibang ugali at paniniwala, ngunit pinagtagpo sa isang baluktot na ugnayan. Mula pa sa simula ay hindi ito isang matatag na love triangle, kundi isang bomba na handang sumabog anumang oras. Pagkatapos graduate sa kolehiyo, nagpakasal sina Megan at John. Bagamat labis na nag-aalala at tutol ang mga magulang niya, na makita nilang buong pa siya ng kanilang anak na si John ang gusto niya, napabuntong hininga na lang sila at pumayag. Wala pang 10 araw mula nang ikasal sila, unang sinaktan ni John ang kanyang asawa. Dahil lang sa isang mababaw na bagay, binigyan niya ito ng matinding sampal. Ang sampal na iyon ay hindi lang nagpagulat kay Megan, kundi tuloy ang bumasag sa ilusyon niyang matagal nang pinahawakan na kayang baguhin ng pag-ibig ang kahit sino. Pero agad pagkatapos ng unang sampal, lumuhod si John, umiiyak at humihingi ng tawad. Umaagos ang luha at sipon sa kanyang mukha. Nangako siyang iyon ay bugso lang ng damdamin at hindi na mauulit. Sa harap ng tagpong iyon, ano pa nga bang magagawa ng mahinahong si Megan kundi patawarin siya. Hindi rin niya nagawang sabihin sa kanyang mga magulang sa takot na mag-alala ang mga ito at pagtawanan sila ng mga kamag-anak. Sa huli, itong landas na pinili niya ng buong desperasyon at itinaya ang buong kinabukasan niya. Pero kapag bumukas na ang sugat ng karahasan sa tahanan, hindi na ito maghihilom. Ang unang pagpapatawad ni Megan ay naging parang pahintulot kay John na gumamit ng dahas kung kailan niya gusto. Mula noon, naging normal na ang pananakit sa kanilang bahay. Nagsimula ito sa masasakit na salita, kasunod ang tulakan at sigawan,
Pagkatapos ay sampal at sa huli, suntok at sipa. Lalong naging mainitin ang ulo ni John at palala ng palala ang mga dahilan niya para manakit. Minsan dahil lang sa maling nasabi, minsan dahil hindi niya nagustuhan ang pagkain at minsan naman ay umuwi siyang galit mula sa trabaho at kailangan may magpagbuntungan siya ng init ng ulo. Sa kagustuhan ni John, ibinuhos ni Megan ang buong oras sa pamilya. Tumigil siya sa trabaho sa korte at naging full-time na may bahay. Mula noon, tuluyang siyang nawala ng sariling kita at lahat ng koneksyon sa labas ng kanilang tahanan. Unti-unting lumiit ang mundo ni Megan. Umiikot na lang sa kanyang asawa, anak, at sa nakakasakal na 4 na sulok ng kanilang bahay. Hawak ni John ang lahat ng pera sa bahay. Bawat gastusin ay kailangang ipapaalam muna sa kanya at halos makiusap pa siya para humingi ng pera. Pero ang kapalit ay hindi pag-unawa kundi pagtatanong na puno ng panunukso at panghihiya. Dahan-dahang nagbago si Megan mula sa pagiging mabait at makumpiyansa na babae tungo sa pagiging maliit at sunusunuran na parabang sugatang ibon na nakakulong sa hawla. Minsan, sapat nang makita niya si John na bahagyang itataas ang kamay sa loob ng elevator para siya ay kusa ng umurong at agad piliting umiti para lang mawala ang bigat ng tensyon. Mula noon laging nakasuot ng long sleeve si Megan sa buong taon kahit anong panahon. Ang tanging dahilan ay para itago ang mga pasa at sugat, mga lumang sugat na hindi pa man gumagaling at napapatungan na naman ang bago. Kapag tinanong siya ng pamilya, ngingiti lang siya ng pilit at sasabihing nahulog siya sa bisikleta. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi siya nakakaramdam ng sakit. Nadudurog na ang kanyang kaluluwa sa tindi ng hirap pero hindi niya kailanman magawang sumigaw. Lahat ng tinitiis niya ay para lang mapanatili ang kaunting dignidad mula sa maling desisyon na una niyang pinili, para lang maibigay sa kanyang anak ang tinatawag niyang kompletong pamilya. Habang si Megan ay unti-unting winawasak ng pananakit, ang dati niyang matalik na kaibigan na si Beth ay palihim na nagtutulak sa kanya palapit sa bangin. Sa anyo ng pakikialam at malasakit, palagi siyang dumadalaw sa bahay ni Megan kada ilang araw. Dahil dito nagkaroon siya ng sapat na pagkakataon para mapalapit kay John. At dahil likas siyang tuso, alam na alam ni Beth ang kahinaan ng mga laking tulad ni John na may kayabangan, pagiging palaban at matinding pangangailangan na sambahin. Kaya ginampanan niya ang kanyang papel ng perpekto, laging kumikislap ang mga mata sa paghanga at hindi nauubusan ng matatamis na salita ang kanyang bibig. Sa ganong paraan nahulog agad si John at ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan ay naging parang tropeyo niya. Sa harap ni Megan, si John ay isang malupit na diktador na gumagawa ng kahit anong gusto niya. Pero sa mga mata ng kanyang kabit na si Beth, isa siyang bayani na dapat ipagdiwang. Ang pagkakaiba na ito ang tuloy nagpabagsak kay John hanggang sa mawala na siya ng sariling kontrol. Hindi nagtagal ang relasyon ni na John at Beth ay naging lantad na sekreto sa kanilang mga kakilala. Tanging si Megan na lang ang nanatiling inosente at bulag sa katotohanan. Nang unti-unting makarating sa kanya ang masasamang chismis, unay tumanggi si Megan na maniwala. Hinarap niya ang kanyang mister umaasang makakakuha ng paliwanag. Pero naging kapalit ng kanyang pagtatanong ay mas matinding pananakit kaysa dati, kasabay ng mga banta. Umabot sa sukdulan ang gulo ng mabuntis si Beth. Dahil may dinadala na siya sa sinapupunan, tumanggi na siyang manatiling kabit na nakatago sa dilim. Sinimulan niyang pilitin si John na makipaghiwalay at igiit na bigyan siya at ang bata ng tamang pagkilala. Naramdaman din ni John na dumating na ang oras. Matagal na siyang nandidiri sa pagiging mahina at sunusunuran ni Megan. Kaya't hayagan na niyang sinabi ng diretsyo at walang paligoy-ligoy ang kanyang paghingi ng divorce. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay sa pagkakataong yon, ang babaeng matagal nang nagtitiis at nagdurusa ay sa wakas tumayo para lumaban. Tumanggi si Megan na pumayag sa hiwalayan. Simple lang ang kanyang dahilan pero napakabigat. Bata pa ang kanilang anak at hindi pwedeng lumaki ng walang ama. Sa puso ni Megan noon mahigpit pa rin niyang hinahawakan ang huling sinag ng pag-asa. Naniniwala siya na hanggat hindi pa siya bibitaw, darating din ang araw na kapag nagsawa si John sa pakikipaglaro sa iba, babalik din ito sa kanilang tahanan. Para mapilitang sumuko si Megan, gumawa si Beth ng paraan. Nag-send siya ng malalaswang video nila ni John kay Megan. Ang mga malalaswang video na yon ay para mga kutsilyong tumarak direkta sa puso ni Megan. Sa mismong sandaling pinuksan niya ang video, pakiramdam ni Megan ay gumuho ang kanyang mundo. Hindi lang ito pagtataksil ng kanyang asawa at ng kanyang matalik na kaibigan.
kundi ang pinakamabigat na kahihiyan sa kanyang dangal bilang asawa at bilang babae. Siya ay tinapakan, dinurog at lalo pang pinahihirapan sa tuwing nakikita niya ang mga ngiti ni Beth. Tuluyan ang gumuho ang espiritual na mundo ni Megan sa oras na yon. Ngunit kahit ganito kalalim ang pagtataksil ng kanyang dinanas, tumanggi pa rin siyang bumitaw. At higit na nakapagtataka, kahit nakapag-aral siya ng batas, ni minsan na hindi niya naisip na gamitin ang legal na paraan upang ipagtanggol ang sarili. Pinili ni Megan ang pinakamahaba at pinakadesperado na paraan. Pumunta siya sa bahay ni Beth at lumuhod, nakiusap na sana'y huwag sirain ang kanyang pamilya. Ngunit bilang tugon, ang dating matalik na kaibigan na ngayoy karibal sa pag-ibig ay tumawa lamang ng may panghahamak, lalo pang nagyabang habang si John ay nagdagdag pa ng pananakit sa kanyang asawa. Dahil sa mga nangyayari at matinding pressure, mas lalo lang nahirapan si Megan. Doon niya unti-unting napagtanto na baka hindi na niya mailigtas pa ang kanilang pamilya. Kailangan niyang humanap ng paraan para sa sarili at para sa kanyang anak. Ang huli niyang hangarin ay simple lang, makabili ng di-kuryenteng scooter para sa kanyang pagbiyahe at makahanap ng trabaho upang suportahan ang sarili. Nakipag-usap pa siya noon sa may-ari ng tindahan ng Siopaw sa malapit lang at nagkasundo sila na sa September 1 sa oras na magsimula ng kanyang anak sa kindergarten, pupunta siya roon upang matutong magtrabaho at kumita para matustusan ang anak. Ngunit hindi na siya umabot para makita ang September 1. August 21, 2025, buong araw ay walang nakakaalam kung ilang beses nagdusa at nakipaglaban si Megan sa sarili. Sa huli, nagpasya siyang tawagan si Beth. Kung ano talagang pinag-usapan ng dalawa ay hindi matitiyak, pero base sa mga sumunod na pangyayari, malamang ay may nabanggit si Megan na nagpasama ng loob ni Beth. Agad na tumakbo si Beth kay John habang umiiyak, nag-aakusa sabay nagpapanggap na api. Sinasabing siya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay pinagbabantaan at ginugulo daw ni Megan. Sa baluktot ng bersyon ni Beth, bigla na lamang naging masama si Megan, isang babae na nagbabanta sa buhay niya at ng kanyang dinadala. Kaya nag-alab sa galit si John. Para sa kanya, ang tawag ng asawa ay lumampas na sa mga ipinagbabawal na hangganan. Sa elevator, nag-uusap pa ang mag-asawa at si John pa nga ay banayad na tinapik ang balikat ng asawa, parang isang normal na kilos ng paglalambing. Marahil sa mga sandaling yon ay walang kamalay-malay si Megan na ang lalaking katabi niya ay may balak pala sa kanya. Nagsimula ang trahedya sa mismong pagpasok nila sa bahay. Ang audio mula sa home surveillance ang muli nagpakita na nakakakilabot na 10 minuto. Eksaktong 10:00 pagpasok ng pamilya sa pasilyo, marahang ipinaalalahanan ni Megan ang asawa tungkol sa sobrang pag-inom at sinabing huwag niyang takutin ang kanilang anak. Pagkalipas lamang ng 30 seconds, biglang sumabog ang karahasan. Sinimulang bugbugin ng walang awa ni John ang kanyang asawa. Sa gitna ng takot at pagkataranta, sinubukan pa rin ipaalala ni Megan sa mister ang presensya ng kanilang anak. Umaasang magigising pa ang natitirang konsensya nito. Ngunit tuloy lang nawala sa isip si John. Kinaladkad niya ang asawa mula sala hanggang pasilyo. Bingi sa mga pakiusap na huwag tamaan ng ulo at huwag takutin ang bata. Sa kabila ng matinding sakit, ang pag-iina ni Megan ang nanaig. Anak pa rin niya ang kanyang inaalala, ang batang umiiyak sa loob ng kwarto. Pagsapit ng 10:02 ng gabi, tuluyan na nang hihina si Megan at hindi na makabangon. Nakiusap siyang painumin ng tubig dahil nahihilo at nasusuka na siya, ngunit tuluyan nang nabaliw si John. Dinampot nito ang isang upuan at buong lakas na ibinagsak sa asawa. Sa sobrang desperasyon, subigaw ng tulong si Megan ngunit walang nakarinig. Pilit siyang gumapang mula silid tulugan papunta sa sala, daing ng daing dahil sa tindi ng sakit. 10:05 ng gabi nagsimulang mawala ang kanyang malay. Sa huling pagnanasa niyang mabuhay, mahina niyang binulong na tulungan niyo ako. Sa pinakahuling minuto ng kanyang buhay, pinili ni Megan na pumayag na makipaghiwalay ayon sa kagustuhan ni John. 10:07 ng gabi, ang nakuna ng surveillance ay mga mahihinang sigaw ng tulong na halos hindi na marinig. Matapos ang krimen, hindi malang naisip ni John na tumawag ng ambulance o magsagawa ng kahit na anong pagsagip. Nakatingin lang siya sa nakahandusay na katawan ng asawa sa sahig, sa kapayapang kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang mga magulang. Nakakakilabot ang lamig ng kanyang boses sa tawag, para bang karaniwang bagay lang ang sasabihin niya pagkatapos lang niyang kitilin ang buhay ng kanyang asawa. Pagdating ng hating gabi, dumating ang mga magulang ni John sa pinangyarihan.
Sa kanilang karanasan sa medisina, agad nilang nakita na wala ng pag-asang mailigtas ang kanilang manugang. Ngunit ang naging reaksyon ng mag-asawa ay hindi kalungkutan para sa buhay na kinitil, ni hindi rin payo sa anak na sumuko at umamin. Sa halip, agad nilang sinimulang kalkulahin kung paano ililigtas ang kanilang anak sa kaparusahan. Ang una nilang plano ay sirain ang ebidensya. Ang ina ni John ang nanguna, iniutos ang lahat ng dapat gawin na para bang isa siyang biyasang direktor ng isang madugong palabas. Una, nakahanap siya ng malinis na damit at isinuot ito sa kanyang manugang kapalit ng duguang nightgown upang magmukhang parang walang kakaibang nangyari. Sunod ay kinuha niya ang mga panlinis at maingat na pinunasan ang bawat bakas ng dugo sa sahig at dingding hanggang sa walang anumang ebidensya na nagpapakita na may naganap na krimen. Pagkatapos ng paglilinis, dinala nila ang malamig na bangkay ni Megan sa hospital kung saan ay may shares ang kanilang pamilya. Doon nila nilikha ang kwento na ang ikinamatay ni Megan ay bigla ang atake sa puso. Mas nakakagulat pa dahil nakipagsabuatan ang hospital sa kanila at naglabas ng peking death certificate upang takpan ang katotohanan. Ngunit ang surveillance camera ng hospital ay may nakuhanan na nakakapangilabot na eksena. Si John na nakatayo pa sa tabi ng bangkay ni Megan ay walang tigil na nagsasalita ng masamang sumpa na parabang buhay pa si Megan at naririnig ang huli niyang paglapastangan. Sa kabutihang palad ay dumating sa tamang oras ang ama ni Megan. Nang iginiit niyang makita ang resulta ng CT scan, lumabas ang nakapangingilabot na pinsala sa ulo at sa buong katawan ng kanyang anak na naglantad ng malupit na katotohanan. Kung wala ang kanyang presensya, ang malagim na pagpatay ay maaring maitago lamang bilang bigla ang pagkamatay at ang hustisya sana ay hindi na naibigay. Nang lumabas ang image ng CT scan, isang tingin lang ang kinakailangan ng ama ni Megan upang maunawaan ang buong katotohanan. Ang mga nabaling buto, pinsala sa utak at hindi mabilang na sugat sa katawan ng kanyang anak ay nagsalaysay ng 10 minutong impyerno na tiniis nito. Bagamat durog ang kanyang puso, pinigilan niya ang kanyang damdamin at agad na nakipag-ugnayan sa mga pulis. Dahil sa malinaw na medical evidence, tuloy ang gumuho ang buong palabas ng pamilya ni John. Mabilis na kumilos sa mga otoridad at inaresto si John. Kasunod nun ay kinasuhan siya ng murder habang ang kanyang ina naman ay sinampahan ng kaso dahil sa pagtatago ng krimen at pagsira ng mga ebidensya. Nakita ng mga otoridad ang impluwensya ng local government kaya agad nilang inilipat ang kaso sa ibang jurisdiction upang masiguro ang pagiging patas at makatarungan ng investigasyon. Nang ilabas sa publiko ang kaso, parang bomba itong sumabog sa maliit na bayan at mabilis na kumalat sa social media. Hindi makapaniwala ang mga tao na isang lingkod bayan na dapat kumakatawan sa hustisya ay siya palang maging isang malupit na mamamatay tao. Ang matinding pagkakaiba ng kanyang tungkulin na magtaguyod ng batas at ng kanyang karumaldumal na ginawa ay nagdulot ng pagkabigla at matinding galit sa lahat. Lalo pang lumala ang puot ng publiko nang malaman ang pagtatakip ng pamilya ni John. Hindi nila matanggap ng isang pamilyang kilala bilang edukado, mayaman at makapangyarihan ay kaya palang magkaisa para itago ang malamig na pagpatay. Ngunit kahit sa gitna ng matinding pressure, hindi pa rin iniwan ng pamilya ni John ang balak nilang gumamit ng pera para sa areglo. Pagkatapos lumabas ang kaso, bago pa man naaresto si John at ang kanyang ina, naglakas loob pa silang magdala ng regalo sa bahay ng pamilya ni Megan. Sa harap mismo ng mga kaanak ni Megan, lumuhod ang ina ni John, ngunit hindi ito tanda ng tunay na pagsisisi. Wala siyang nailabas na kahit na isang patak ng luha. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang paulit-ulit na mga salitang, kahit anong kondisyon kaya naming tuparin, patawarin niyo ang anak ko, patawarin niyo sana siya. Pagkarinig nito, matalim na tumitig ang ina ni Megan sa babaeng tumulong magtago ng krimen. Nanginginig sa galit, sinabi niya ng direkta na hindi ko kailangan ng pera. Kahit isang kusing ayaw ko. Ang gusto ko ang anak mo na magbayad ng kanyang buhay kapalit ng buhay ng aking anak. Ang kaso ni Megan ay hindi lamang trahedya ng isang pamilya kundi babala rin para sa buong lipunan. Isang matalino at mabait na dalaga na may maliwanag ng kinabukasan na ang mismong nagbaon sa kanyang buhay dahil sa bulag na paniniwala sa pag-ibig, maling pagtitiis at maling sakripisyo. Isang lalaki na binigyan ng pagkakataon na magsuot ng uniforme ng isang lingkod bayan ay naging demonyo. Ang kanyang matalik na kaibigan ay naging pinakamalupit na taksil. Wala pang update sa kasong ito at kung ano ba ang naging hatol sa mag-ina, lalo na kay John na siya mismong pumatay kay Megan. Pero ang malinaw sa lahat na magpahanggang ngayon ay nakakulong pa rin si John.
Shout out kay Geraldine Anzon ng Hong Kong. Maraming salamat Sisi sa walang sawang panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!